Ang daming taong toxic sa mundo. Minsan nasa tabi lang at nakakausap mo pa. At gusto kong alerto ka para hindi ka malunod sa kanilang katoksikan. At gusto kong malaman mo ang siyam na uri ng taong toxic na makakasira ng magandang araw mo. Noong bata pa tayo, ang dami nating kalaro. Iba't ibang klaseng bata ang kasama natin. Wala pa tayong alam tungkol sa negatibo at positibo noon. Kasi para sa atin, positibo na lahat yon. Ngayong adulto na tayo, hindi pala lahat ay positibong tao. Kaya dapat ihiwalay natin ang ating sarili sa mga taong negatibo. Katulad ng isang bungkus na prutas, kapag may isa dyan na nabubulok, dapat tinatanggal. Kung hindi mo aalisin ang isang bulok na prutas na ito, madadamay ang iba pang prutas at masisira nito ang buong bungkus. Ganyan na ganyan tayong mga tao. Ang mga taong toxic ay makakasira ng ating mood. Ngunit kayang-kaya mo silang pigilan. Alam mo, naaawa din ako sa kanila. Kasi kahit ang daming positibong bagay sa mundo, sa negatibo lang sila nakapokus. Kahit ano pang kabutihan ang ginawa mo sa kanila, kahit saan ka pa magpunta, kahit positibo na ang nangyayari, hahanap pa rin sila ng paraan para mapabagsak ka. Napakasama kung iisipin, di ba? Hindi lang ito nakikita sa TV. Totoo talaga na may mga taong ganito. Ang dahilan kung bakit makapangyarihan ng mga taong toxic ay dahil umaapaw na ang kanilang puot at ang kanilang pagka-negatibo. Bakit ko sinabing makapangyarihan sila? Kasi ang negativity na ibinubuga nila ay pupunta mismo sa iyong utak. Tingnan mo ang mga tao ngayon, sa negatibo na lang nakapokus. Sa isang negatibo na nakapasok sa ulo mo, kailangan mo ng 5 positibo para matalo mo ito. Ayon yan sa pag-aaral. Now you see why it's so easy for others to rob your happiness. But you need to be proactive about your inner circle. Sobrang nakakahawa ito. Ikinalulungkot kong sabihin na hindi lang isa ang uri ng taong toxic ang kailangan mong hanapin dahil may iba't ibang uri ng taong toxic at lahat sila ay maaaring makakaapekto sa'yo. At heto na ang 9 na uri ng mga taong toxic na kailangan mong iwasan. Pwede mo ring dagdagan ng 9 na ito at i-comment mo lang para malaman ko rin kung ano pa ang nakikita mo. Number 1. Sobra kong manglait. Lahat na lang ng bagay o lahat ng tao na nakikita nila ay may masasabi silang hindi maganda. Kabahan ka na kasi may masasabi rin sila sa'yo. Alam ko na hindi rin ako perpekto. Hindi naman malaanghel ang dila ko. Kapag may mga taong sobrang manglait sa itsura man o sa ginagawa ng iba, layuan mo ang mga taong yan. Kasi mahahawa ka sa kanila. Balang araw, baka mapanglait ka rin. Gusto mo ba yon? Hindi, di ba? Ang problema kasi sa mga taong ito, kahit ang daming positibong nagawa o positibong katangian ng ibang tao, ay hindi nila yon nakikita o hindi nila yon tinitingnan. Ito pa ang mas malala. Hindi lang ibang tao ang toxic. Minsan asawa mo pa mismo ang magpapabagsak sa buhay mo. Minsan may mga magulang rin, pati mga kapatid, mga kaibigan mo rin. Lalo na ang iyong kapitbahay. Ang dami nila. Ang iba'y nasa tabi mo lang. Kaya ngayon pa lang, mag-obserba ka sa mga kinikilos nila. At kapag may natiktikan ka na ganitong-ganito, lumayo ka na kaagad. Lumayo ka na sa mga taong puro panglalait lang ang lumalabas sa kanilang bibig. Bakit mo sila lalayuan? Ang tunay na dahilan, kung palagi kang makakarinig ng negatibong mga salita, papasok ito sa utak mo at ikaw ang magdurusa dahil mawawalan ka na ng tiwala sa mga tao. Pati mga taong positibo ay hindi mo na pagkakatiwalaan. Natatakot ka na rin makihalubilo sa kanila. Kasi ang nasa isip mo, baka pareho ang lahat ng tao. Your self-esteem suffers. At lahat ng mga salita na binubuga nila, kahit hindi maganda sa pandinig, ay magiging natural na para sa'yo. At dyan mo malalaman na nahahawa ka na. At dito na rin magsisimula na pati kaligayahan mo ay mawawala na. Number 2, puro papansin. Mahahalata mo naman to eh. Pisikalan ng galawan nito. Wala namang masama kung magpapapansin sila. Pero ang masama lang ay nangaagaw sila ng trono ng iba. Kasi gusto nilang sumikat. Tingnan mo ang mga tao sa social media. Lahat ginagawa para sa likes, para dumami ang subscribers at followers, para magkapera. Ginagawa ang toxic na paraan para lang mapansin. They spend all their time and energy trying to get the viewer's attention. Pinipilit nilang magpakitang gilas sa panlabas na kaanyuan. Pero sa kaloob-looban nila, sila ang pinakakawawa. Ang ganitong klaseng mga tao ay nagpapakita na ayos ang kanilang buhay. Pero hindi natin alam na ang nararamdaman nila sa puso nila ay sobrang kahinaan. An individual obsessed with catching other people's attention shows signs of being self-absorbed and vain. Hindi man nila sinasabi na ganyan sila, pero nakikita naman natin sa kanilang personalidad. Their personality speaks volumes
as their toxicity comes shining through. Number 3, walang pake sa emosyon mo. Mag-ingat ka sa mga payo ng ibang tao sa'yo. Halimbawa, sobrang lungkot mo dahil may nangyari na nakakasakit ng iyong damdamin. Tapos pinayuhan ka lang na tumigil ka na sa kakadrama. Masasayang lang ang luha mo. Sobrang mali ang payo na yan. Bakit? Kapag pinigilan mo ang tao na ilabas ang kanyang nararamdaman, hindi gagaan ang loob niya. Kung may gumaganyan sa'yo, hindi mo tunay na kaibigan yan. Dapat ang mga taong positibo ay hinahayaan ka na ilabas ang iyong negatibong emosyon at dadamayan ka nila. You're not a child anymore and you don't need someone to chastise you. You don't need someone to tell you how to act. Pero kung sobra naman ang kadramahan mo, yung kadramahan na wala na sa tamang lugar, pwede ka nang barahin. Pero kung normal naman, walang problema doon. It's still your right to feel and act how you want. Yung mga taong palaging nagsasabi na kumalma ka nga, hindi ka na nakakatuwa. Parang tinatrato kang bata niyan. Their behavior is extremely condescending and they want you to be quiet. Dalawa lang ang ibig sabihin niyan. Ikinakahiya ka nila o hindi nila gustong marinig ang hinanaing mo. Kaya mamili ka ng mga tao na alam kung paano ka pakalmahin sa tamang paraan. Number 4, sumusulpot bigla. Na-mention ko na ito sa iba kong video. Ito yung mga tao na nagpapakita lang kung may kailangan. Alam kong may mga tao diyang palaging nagpapatulong. Pero kung sila naman hinga ng tulong, hindi na mapapakiusapan. Napaka-toxic na ugali nito. Gusto nilang nandyan ka palagi. Pero kung ikaw ang nangangailangan, ang dami nilang dahilan. Hindi ko naman sinasabi na kapag busy ang isang tao, ay toxic na. Mature na tayo sa ganyang bagay. May kanya-kanya na tayong pinagkakabalahan sa buhay. Kaya minsan wala tayong oras. Ang ibig kong sabihin ay yung mga taong palagi na lang may dahilan kapag sila ang hinga ng tulong. Pero kapag sila ang nangangailangan, bakit may oras silang pumunta sa'yo? Di ba ang sakit nun? Kung gaano kabilis ang tao na humingi ng tulong, dapat ganun din siya kabilis sumuporta sa taong nangangailangan. Nakuha mo ba ang punto? Dapat kasi, give and take. Dapat balanse. Kukuha ka, tapos bibigay ka. Ganyan ang siklo ng maayos na relasyon. Kung palagi ka lang kuha ng kuha, hindi ka nakakatulong sa kapwa mo. Number 5, palaging tama. May mga taong ganito, di ba? Talo ka palagi sa usapan kasi mali ka. Tama sila. Palagi. Sila talaga ang pinaka-toxic na napansin ko. Ang dami nilang sinasabi tungkol sa'yo. Pinapayuhan ka pa nila. Kasi nga, sila ang marunong eh. Pero hindi nila alam ang sitwasyon mo. Ang mga taong ito ay umiiral sa bawat aspeto ng buhay. Ngunit dapat kang lumayo sa mga toxic na individual na ito. Nasa sa kanila na lahat ng tamang sagot. Hindi sila pwedeng magkamali. Kasi hindi naman sila tumatanggap ng pagkakamali. Kung may nakakasalamuha kang ganito, yung parang omniscient na mga tao, lumayo ka na. Hindi nakakatuwa ang ganitong klaseng mga tao. Number 6, gusto nila sila lang. Alam mo ba ang ibig kong sabihin? Yun bang may problema ka, pero hindi sila nakikinig sa'yo. At ini-insert pa nila na may problema rin sila. Hindi ka pa nga tapos sa iniinda mong problema, sumasabat na. Ipiniliwanag pa niya ang buong detalye ng kanyang buhay hanggang sa mawalan ka na ng ganang makipag-usap. Paano gagaan ang damdamin mo kung hindi mo ito masasabi sa iba? The fine art of conversation is something that some people will never get a knack for. Pero wala silang pakialam kung gaano katindi ng buhay mo ngayon. Gusto lang nila na sila lang ang pakinggan mo. They believe the sun and the moon revolve around the being. So the self-absorbed person is quite complicated to handle. Nakakawala ng gana ang ganitong mga tao. Gusto mo pa bang makipag-usap sa kanila? Malamang hindi na. Mas mabuti pang mag-solo na lang kasi sa makisama sa mga taong narcissist. Number 7, mainggitin. Normal lang naman magselos kung hindi lang sobra. Lalo na kapag in love ka sa isang tao. Expected na ang pagsiselos. Paano naman kung inggitero o inggitera ang nakakasalamuha mo? Alam ba ang kaibahan ng selos at inggit? Ang selos ay ang pagsususpitsa o pagiging palabintangin, mapaghinala o mapagsapantaha sa pagkakaroon ng mga karibal, kaagawan o kalaban para sa pag-ibig, pagmamahal o pagkagusto ng ibang tao. Ang inggit naman ay ang damdaming nagaganap kapag wala o may kakulangan ng isang tao ng isang nakakaangat na katangian, tagumpay o pag-aari at maaaring ninanais ito o hinahangad na wala o kulang ang ibang tao nito. Yang dalawang yan ay mapupunta sa negatibong emosyon kung sumobra na. Alam mo ba kung ano ang gagawin nila sa'yo? Gagawa sila ng paraan para lang ma-insecure ka rin sa pamamagitan ng pagkukumpara nila sa nakamit mo at sa ibang tao. Ipinaparamdam nila na hindi ka makakalamang sa iba at magsimula ka na rin ma-insecure. Mababawasan ang kumpiyansa mo sa sarili. Remember this,
Someone who is a true friend will never be jealous of your accomplishments in life. Kung tunay mo silang kaibigan, dapat sila ay magiging masaya para sa kung ano ang iyong mga natamo. At sila ay laging nasa tabi mo na nagpapasaya sa'yo. Kung nakatagpo ka ng isang tao na tila napupuot sa lahat ng iyong ginagawa at naabot sa buhay, lumayo ka na kaagad. Gusto mo ba na ang negativity nila ay babalot sa buhay mo? Hindi, di ba? Huwag mong hayaan na ang inggit nila ay makakaapekto sa buhay mo. Number 8. Sobrang negatibo. Paano ka sasaya? Paano gagaan ang pakiramdam mo kung ang mga taong nasa paligid mo ay puro na lang sobrang negatibo? Para bang naninirahan na sila sa negativity? Kahit isang positibong salita lang, wala kang maririnig sa kanila. Kapag ang isang tao ay nabubuhay na nababalot ng kadiliman, ito ay may posibilidad na magdudulot ng depresyon. Ang taong ito ay maaaring magdusa mula sa kawalan ng pag-asa. At kung palagi kang nag-iisip sa kanya, dahil minsan nakakaawa ang mga taong ito maaari itong makakaapekto sa iyong pag-iisip. Natural lang naman na may taong negatibo, pero hindi dapat yung sobra na. Sabi ko nga palagi, ang lahat ng sobra ay masama. Gayunpaman, kapag ang isang tao ay nagtatago sa likod ng gayong mga negatibong emosyon, hindi sila masisiyahan sa lahat ng kagandaan sa kanilang paligid. Dahil ganyan ang kanilang nararamdaman, gusto rin nilang maging ganyan ka rin. Dadalhin ka nila sa kanilang mababang level. Number 9. Chismoso or chismosa. Ang rason kung bakit layuan mo sila, sila lang naman yung namumulot ng basura para ipakain sa'yo. Namumulot sila ng negatibong pangyayari para ipapasok sa isip mo. Nakakakilabot ang mga chismosa. Bakit? Dalawa ang kanilang mukha Mga balimbing. Kukuha sila ng balita sa iba para ipaalam sa'yo. Tapos yung sitwasyon mo, ipapaalam nila sa iba. Napakasalbahe ng ugali, di ba? Napaka-professional kapag hilahan pababa ang usapan. Nakakasira ito ng mood mo. Mag-ingat ka kasi umaasta din silang mabait. Naging masama sila pag nakatalikod ka na. Saksak patalikod. Napaka-professional mag-pretend. Gusto mo ba ng mga kaibigang ito? Tanungin nga kita, sa 9 na binanggit ko, alin sa mga ito ang katangian ng kakilala mo? Umiwas ka sa kanila kasi baon-baon nila ang negativity sa kanilang buhay. Pwede yang maipasa sa'yo. Gaya ng halimbawa natin kanina sa isang bungkus na prutas. Kung gusto mong sumaya, kung gusto mong gumaan ang buhay mo, kung gusto mong umangat, doon ka sumama sa mga taong tama rin ang pag-iisip. Alam ko na challenging ang pag-iwas sa mga taong toxic. Lalo na kung nasa bahay nyo lang mga taong ito. I mean, pamilya mo lang, kapitbahay, at syempre, yung mga akala mong kaibigan mo. Pero kailangan talagang putulin ang ganitong pakikipag-ugnayan. Lalo na kung pinoprotektahan mo ang iyong kaligayahan. Ang mga tao kasing ito, kahit saan man sila magpunta, isa lang ang gusto nila. Gusto nilang lumikha ng mga problema. Pinapakomplikado nila ang mga sitwasyon. Gusto mo pa bang makisalamuha sa kanila?